Samantala, isang paaralan naman po sa Lanao del Sur nagbigay ng libreng edukasyon sa mga anak ng dating MILF. Edukasyon naman po isinusulong para sa paghanap ng kapayapaan. Ang ulat mula sa aming kasamang si Princess Habiba Sari. Putukan dito, putukan doon. Ito ilarawan ng Mindanao. Tanong ng marami, may natitira pa bang pag-asa para sa kapayapaan sa nasabing rehiyon? Sa aking pagbisita sa aking probinsya sa Lanao del Sur, tinungo ko ang isang turil na nagsisilbing bahay ampunan na kumukupkop ng mga Moro mula pa Basilan na kilalang isa sa conflicted areas ng bansa. Sila'y nakipagsapalaran at nawalay sa kanilang mga pamilya sa layong maging isang estudyanteng aralin ng Quran sa pag-asang maging ustaj o misyonaryo pagbalik sa kanilang lugar na siyang mapagkukunan nila ng hanap buhay. Tulad ni na Ahmad at Ustad, hindi nila tunay na pangalan, sila'y mga anak ng mga pumanaw na miyembro ng MILF na nais magkaroon ng bagong buhay, mabuhay kasama ang kanilang mga pamilya at maging payapa. Tulad ni Ahmad at Hassan, nakilala ko din ang isang 12 taong gulang na Yakan na tawagin na lang nating Yasser. Si Yasser ay namulat sa marahas na karanasan sa araw-araw na pinagdadaanan nila ng kanyang pamilya. Maliban dito, nawalan pa siya ng kaibigan 2 taong na ang nakalipas dahil sa ligaw na bala dulot ng bakbakan. Dagdag nila, tanging edukasyon ang makakaahon sa kanila sa kanilang lugar. Sa pagkamit ng kapayapaan, hindi solusyon ng giyera, kundi ang maayos na pakikipagnegosasyon. Kaya naman walang duda na panalangin din nila na maisabatas ang BBL. Dito sa madrasa na ito, kinanlong ang umabot 100 mga estudyante sa loob ng 4 na taon. Dito pinaaral sila at kinanlong ng libre ng ating mga kababayan dito sa Lanao del Sur. Pawang mga estudyante dito, kasabay ng tulong ng pamilya Sharif sa Lanao del Sur at sa mga bumubuo sa kanilang advokasya, marami na rin silang natulungan. Hindi lamang ang pag-ampon sa mga turil na ito, sila rin ay namibigay ng libreng pagpapaaral sa mga karapat-dapat na mga bata na walang kaya ang mga magulang. Bali, itong mga bata nito ay galing sa iba't ibang lugar, lalo na sa kasi nagsulong kami tawin sa ito yung mga bata na walang mga magulang, walang mga mama, pumunta lang sila dito mag-aguyod na galing-galing ng Islam sa pinaka-unang mission natin ng Christ na ito po makikita niya yung mga inarapan namin na tumulong na lang kami sa ganitong paraan sa pinutulong namin sila, binibigyan namin sila ng kanilang mga araw-araw na kabayan, mag-memorize lang sila sa Quran dahil yun nga, paniniwala namin sa ganitong parang makakatulong kami para sa kanila, para maibigyan nila. Maliban sa kanilang nakatayong madrasa at masjid, nalaman ko sa aking pagbalik sa Maynila na binuksan na rin nila ang kanilang turil para naman sa mga kababaihan. Edukasyon ang sinasabi nating solusyon upang ating irespeto ang ating kapwa, mapaano pa man ang relihiyon o pinagmula ng mga ito at magkaroon ng ideya kung sino sila at ano mayroon sila.
Sa paghahasik ng kapayapaan, naway ang Bangsamoro Basic Law na ang maging sagot sa problemang kinakaharap ng mga Moro sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sari.